Magsama na kayo sa impyerno ng anak mo. Ang malamig na tinig na yon ni Javier ay tila isang patalim na bumaon sa puso ni Valeria. Mas masakit pa kaysa sa bawat hakbang na ginagawa niya habang pasa ng sariling bigat. Sa labas, ang ulan sa pantalan ng Montemayor ay tila walang balak tumigil, hinahampas ang kaniyang katawan, na pagod na sa 9 buwang pagdadalantaw. Sa kaniyang mga kamay, maingat niyang hawak ang isang kahon ng cake, isang strawberry shortcake na siya mismo ang nag-bake sa kabila ng pamamanas ng kaniyang mga paa. Alam niyang paborito ito ni Javier. Gusto niyang isurpresa ang asawa sa mismong kaarawan nito, sa gitna ng mga container van na nagsisilbing pundasyon ng kanilang yaman. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isang mapait na biro na hinding-hindi niya malilimutan. Amoy kalawang at malansang simoy ng dagat ang bumalot sa kaniya nang pumasok siya sa bodega. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang sipa ng sanggol sa kaniyang sinapupunan, tila nagbabala sa panganib na paparating. Nakita niya ang anino ng 2 tao sa dulo ng pasilyo. Si Javier, ang lalaking pinangakuan niya ng buhay, at si Manuela, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid. Javier, dahan-dahan naman, baka may makakita sa atin. Ang malambing na boses ni Manuela ay parang haplos ng lason. Huwag kang mag-alala, Manuela. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang haharang sa atin. Ang kumpanya, ang yaman ng mga Montemayor, mapapasa atin na ang lahat. Sagot ni Javier, at ang sumunod na narinig ni Valeria ay ang tunog ng paglapat ng mga labi na sadyang nakapandidiri. Nabitawan ni Valeria ang kahon. Ang strawberry cake na kaniyang pinaghirapan ay humampas sa maduming sahig. Ang maputing icing ay nahaluan ng putik at grasa. Naging isang tumpok ng basura sa paanan ng kaniyang asawa. Ang tamis na kaniyang inihanda ay naging abo sa kaniyang lalamunan. Javier! Ang tanging salitang lumabas sa kaniyang nanginginig na labi. Lumingon ang dalawa. Walang gulat sa mga mata ni Javier, kundi isang malamig na pagkamuhi. Si Manuela naman ay ngumiti ng tipid. Isang ngiting punong-puno ng pagtatagumpay habang hinihimas ang mamahaling perlas sa kaniyang leeg. Ang perlas na dati ay pagmamay-ari ng ina ni Valeria. Valeria, ang aga mo naman yata para sa party? Ani Manuela, sa tunong tila ng uyam. Sayang naman ang cake. Parang ang pag-ibig mo kay Javier. Madumi na. Hindi nakagalaw si Valeria. Ang kaniyang buong pagkatao ay binalot ng matinding hiya. Hiya dahil sa kaniyang katangahan. Hiya dahil sa kaniyang bulag na pagtitiwala. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na humawak sa kaniyang malaking tiyan. Tila gustong protektahan ng bata mula sa lason ng mga salita ng kaniyang kaibigan. Bakit, Javier? Bakit mo ito ginagawa? Magkakaanak na tayo. Ang kaniyang boses ay naging isang pakiusap na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Anak, Valeria, kailangan ko ng kapangyarihan, hindi ng isang asawang nakasandal lang sa pangalan ng tatay niya. Hakbang ni Javier papalapit sa kanya. Masyado kang naging kampante dahil sa utang na loob ko sa pamilya mo. Ngayong wala na ang kuya mo, ikaw na lang ang sagabal. Bago pa man makasigaw si Valeria, itinulak siya ni Javier patungo sa loob ng isang bukas na container van. Ang malamig na bakal ay dumikit sa kaniyang likuran, nagpapadala ng panginginig sa kaniyang buong kalamnan. Pilit niyang hinawakan ang pintuan, ngunit mabilis itong isinara. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Tinatapos ang huling sinag ng liwanag na nakikita ni Valeria. Wala siyang narinig na anumang ingay ng paglock, kundi ang mabigat na katahimikan ng isang libingan. Javier! Manuela! Buksan niyo ito! Ang bata, Javier! Maawa ka sa anak mo. Sigaw niya habang hinahampas ang makapal na dingding ng container, ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang marahas na paggalaw ng container. Naramdaman niyang tila iniangat siya sa lupa. Ang kaniyang sikmura ay bumaligtad. Ang dilim sa loob ay tila isang buhay na nilalang na sumasakal sa kanya.
Amoy riles, amoy luma, at amoy kamatayan. Sa labas, narinig niya ang huling salita ni Manuela na tila isang bulong ng demonyo sa hangin. Goodbye, Valeria. Sana ay magustuhan mo ang huling biyahe mo sa karagatan, kasabay ng paghampas ng malalakas na alon sa gilid ng barko. Naramdaman ni Valeria ang isang matalim na sakit mula sa kaniyang balakang patungo sa kaniyang puson. Isang sakit na pamilyar sa bawat ina, ang hudyat ng panganganak. Ngunit sa gitna ng kadiliman, habang ang container ay unti-unting lumalayo sa pampang, walang doktor, walang gamot, at walang pag-asa. Napaiyak siya sa dilim, ang kaniyang mga luha ay humalo sa pawis na namumuo sa kaniyang noo. Ang kaniyang marangyang buhay bilang tagapagmana ng Montemayor ay nagtapos sa loob ng isang madilim na bakal na kahon. Anak, bulong niya sa gitna ng paghingal. Huwag ngayon. Please, huwag ngayon. Ngunit ang bata ay tila nagmamadaling lumabas upang saksihan ang kalupitan ng mundong ito. Sa bawat pag-ugoy ng barko, ang sakit ay lalong tumitindi. At doon, sa gitna ng karagatang walang hanggan, ang container na nagsilbing kabaong ni Valeria ay binuhat ng malaking crane at inihulog sa madilim na tubig. Walang pagsabog, walang ingay. Ang tanging naramdaman ni Valeria ay ang biglaang paglamig ng paligid habang ang container ay dahan-dahang lumulubog sa ilalim ng dagat. Ang bawat pag-ugoy ng bakal na kabaong na kinaroroonan ni Valeria ay tila isang malupit na duyan na nagpapaalala sa kanya ng kaniyang nalalapit na katapusan. Sa loob ng container van, ang kadiliman ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay isang mabigat at malamig na kumot na sumasakal sa kaniyang bawat hininga. Ang amoy ng strawberry na nagmumula sa nadurog na cake sa sahig ay humahalo sa malansang amoy ng kalawang at tumagas na krudo, isang mapait na paalala ng kaniyang pagiging martir na asawa. Anak, lumaban ka. Huwag kang susuko sa akin. Bulong ni Valeria, ang kaniyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Hinawakan niya ang kaniyang tiyan. Ramdam niya ang bawat paghilab, ang bawat pintig na nagmumula sa loob, isang buhay na pilit kumakawala sa gitna ng isang libingan. Sa bawat matinding sakit na gumuguhit sa kaniyang katawan, naaalala niya ang mga matatamis na salita ni Javier noong sila ay nagsisimula pa lamang. Naalala niya ang init ng araw sa kanilang garden nang mangako ito na hinding-hindi siya pababayaan. Ang lahat ng yon ay isa lamang palang mahabang panaginip at ang gising niya ay ang malamig na realidad ng bakal na ito. Gaano na ba siya katagal doon? Isang oras? Isang taon? Nawala na ang konsepto ng panahon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagbaba ng temperatura sa loob. Ang kaniyang mga daliri ay nagsisimula ng mamanhid, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding hiya na nararamdaman niya para sa kaniyang sarili. Binigay niya ang lahat, ang kaniyang yaman, ang kaniyang tiwala, ang kaniyang dangal, sa isang lalaking itinuring siyang basura matapos pakinabangan ng kaniyang pangalan. Ganito na lang ba ang halaga ko, Javier? Isang basurang itatapon sa gitna ng dagat? Ang tanong niya sa hangin, habang ang kaniyang mga luha ay mabilis na natutuyo sa kaniyang namumutlang pisngi. Bigla, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig ng container. Hindi ito ang pag-ugoy ng mga alon. Ito ay isang mahinang yanig. Tila may isang bagay na dambuhala na dumaan sa malapit. Narinig niya ang malayo, ngunit tuloy-tuloy na ugong ng isang makina. May ibang barko sa malapit. May pag-asa ba? O baka ito ang mga tauhan ni Javier na sisiguro na tuluyan na siyang lulubog? Pilit niyang iginalaw ang kaniyang katawan. Bawat pulgada ng kaniyang balat na dumidikit sa malamig na sahig ay nagbibigay ng sakit na tila tinutusok ng libu-libong karayom. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang tanging lumabas sa kaniyang bibig ay isang impit na ungol. Ang kaniyang lakas ay nauubos na sa bawat paghilab ng kaniyang sinapupunan.
Sa gitna ng kaniyang paghihirap, isang alaala ang sumagi sa kaniyang isipan. Ang mukha ng kaniyang kuya na si Gabriel. Naalala niya ang huling beses na nakita niya ito bago ang aksidenteng bumawi sa buhay nito. Ang mga mata ni Gabriel ay laging puno ng proteksyon para sa kanya. "Huwag kang masyadong magtiwala, Valeria," babala nito noon. Bakit hindi siya nakinig? Bakit mas pinili niyang maniwala sa mga bulong ng isang ahas? Isang marahas na pag-ugoy ang nagpabaling sa container. Naramdaman ni Valeria ang malamig na likido na dumampi sa kaniyang binti. Hindi ito tubig panubigan. Ito ay maalat, malamig, at malapot. Nagsisimula nang pumasok ang dagat. Ang tubig ay unti-unting gumagapang sa madilim na sahig ng container. Dahan-dahang binabasa ang kanyang punit-punit na bestida. Ang bawat patak ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa bawat pagtaas ng tubig, lalong bumibigat ang container, lalong bumibilis ang paglubog nito sa kailaliman ng gabi. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Ang determinasyon ay biglang nagliyab sa kaniyang dibdib. Isang apoy na nagmula sa kailaliman ng kaniyang pagiging ina. Ang anak ko, kailangang mabuhay ang anak ko. Sa gitna ng tumataas na tubig at sa gitna ng papatinding sakit ng panganganak, narinig ni Valeria ang isang mahinang kalantog mula sa itaas ng container. Hindi ito guni-guni. May kung anong bagay na tumama sa labas at kasabay nito, ang ugong ng makina na narinig niya kanina ay lalong lumapit, tila isang anino na sumusunod sa kanya sa gitna ng kawalan. Ngunit ang tubig ay hindi hihinto. Umabot na ito sa kaniyang baywang at ang kaniyang katawan ay nagsisimula ng manginig ng hindi kontrolado. Sa sandaling yon, isang malakas na sipa mula sa kaniyang sinapupunan ang nagparamdam sa kanya na wala na siyang oras. Ang bata ay lalabas na. Ngayon din, dito sa gitna ng paparating na baha, sa loob ng isang bakal na libingan na dahan-dahang nilalamon ng karagatan. Ang tubig ay umabot na sa kanyang dibdib, malamig at malupit na tila mga kamay ng kamatayan na pilit siyang hinahila pababa. Sa bawat pag-alon ng dagat sa loob ng container, ang katawan ni Valeria ay humahampas sa magaspang at kinalawang na dingding. Ngunit hindi ang lamig ng dagat ang nagpapahirap sa kanya, kundi ang apoy na tila sumusunog sa kaniyang buong katawan. Ang huling yugto ng kaniyang paghihirap. "Huwag kang bibitiw, Valeria, huwag kang bibitiw." Ang kaniyang nanginginig na bulong ay halos hindi na marinig dahil sa ingay ng bagyo sa labas. Isang matalim at walang kasing sakit na antak ang gumuhit mula sa kaniyang balakang patungo sa kaniyang buong pagkatao. Napasigaw siya, isang sigaw na puno ng pagdurusa at galit. Ngunit ang tunog na yon ay agad na nilamon ng malalaking alon na humahampas sa bakal na kabaong. Sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng tubig na unti-unting pumupuno, sa kaniyang huling hininga, naramdaman niya ang isang madulas at mainit na buhay na kumakawala mula sa kaniyang sinapupunan. Isang mahinang tinig ang umaling-awngaw sa loob ng container. Isang iyak na tila isang manipis na sinulid ng pag-asa sa gitna ng isang malawak na disyerto ng kawalan. Isang sanggol, isang munting anghel na isinilang sa gitna ng impyerno sa kabila ng panghihina. Pilit na iniangat ni Valeria ang kaniyang mga kamay mula sa malamig na tubig upang saluhin ang kaniyang anak. Naramdaman niya ang malambot at madulas na balat nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit kay Javier at Manuela ay pansamantalang naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang munting nilalang na kaniyang yakap-yakap. "Narito na ang nanay. Anak, narito na ako." Hikbi ni Valeria habang idinidikit ang kaniyang mukha sa munting pisngi ng sanggol. Gamit ang kaniyang nanginginig na mga daliri, pinunit niya ang mamahaling telang seda ng kaniyang bestida. Ang bestidang isinuot niya para sa kaarawan ng kaniyang asawa upang ibalot sa kaniyang anak. Wala siyang pakialam kung siya man ay mamatay sa ginaw.
Basta't manatiling mainit ang katawan ng kaniyang sanggol, ipinasok niya ang bata sa loob ng kaniyang damit, idinikit sa kaniyang balat, sinusubukang ibigay ang huling init ng kaniyang buhay. Ngunit ang tubig ay hindi tumitigil. Umabot na ito sa kaniyang leeg. Kailangan niyang tumingkayad. Kailangan niyang lumaban para sa hangin. Ang container ay nagsisimulang tumagilid. Tila may humahatak dito patungo sa kung saan. Nawalan na ng malay si Valeria. Ang huling naalala niya ay ang tunog ng malakas na pagtama ng bakal sa isang matigas na bagay at ang biglaang paghinto ng pag-ugoy ng mundo. Sa pampang ng isang liblib na isla, kung saan ang mga alon ay mas banayad at ang hangin ay amoy, sariwang lunti ang dahon, isang grupo ng mga mangingisda ang maagang nabulabog. Isang malaking container van ang nakasadsad sa mga batuhan. Ang kulay nito ay kupas na at puno ng mga gasgas mula sa kailaliman ng dagat. "May naririnig ba kayo?" Tanong ng isang matandang mangingisda. Ang kaniyang boses ay puno ng kaba. "Para itong iyak ng bata," sagot ng kaniyang kasama. Dahan-dahan nilang pinuwersa ang pintuan ng container. Sa pagbukas nito, ang liwanag ng bukang liwayway ay tumama sa loob. Inilalantad ang isang tanawing hinding-hindi nila malilimutan. Isang babaeng maputla, tila isang bangkay na nakalutang sa natitirang tubig sa loob. Ngunit ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang bandal ng punit-punit na seda sa kaniyang dibdib. At mula sa loob ng sedang iyon, isang munting kamay ang lumabas, tila pilit na inaabot ang liwanag ng araw. "Buhay siya! Buhay ang mag-ina!" Sigaw ng matanda. Dinala nila ang mag-ina sa isang maliit na kubo malapit sa pampang. Doon, sa gitna ng amoy ng tsaa at usok ng kahoy, dahan-dahang imulat ni Valeria ang kaniyang mga mata. Ang unang nakita niya ay hindi ang mukha ng isang estranghero, kundi ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa tabi ng bintana. Isang lalaking may malalalim na pilat sa mukha, ngunit ang mga mata ay puno ng pagmamahal na akala niya ay baon na sa limot. "Kuya, Gabriel?" Mahinang tawag ni Valeria. Ang kaniyang boses ay tila isang himig mula sa kabilang buhay. Ang lalaki ay lumapit at hinawakan ang kaniyang kamay. Ang kaniyang hawak ay matigas at magaspang, ngunit punong-puno ng katiyakan. "Ligtas ka na, Valeria. Ligtas na kayo ng pamangkin ko," bulong ni Gabriel. "Huwag kang mag-alala. Ang dagat na pumatay sa atin noon, ang dagat din ang nagbalik sa atin para sa ating paghihiganti." Ang amoy ng nasusunog na kahoy at pinatuyong isda ang unang gumising sa mga pandama ni Valeria. Wala na ang malupit na lamig ng bakal at ang nakabibinging hampas ng mga alon. Sa halip, naramdaman niya ang magaspang na hibla ng isang lumang banig sa kaniyang likuran at ang manipis ngunit mainit na kumot na nakabalot sa kaniyang hapong katawan. Bigla siyang napabangon. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kaniyang mga kamay ay mabilis na kumapa sa kaniyang tabi. "Ang anak ko! Nasaan ang anak ko?" Ang kaniyang boses ay basag at tuyot. Mula sa kabilang sulok ng maliit at madilim na kubo, isang figura ang dahan-dahang lumapit. Hawak nito ang isang maliit na bukol ng tela na dahan-dahang umaangat at bumababa sa bawat paghinga. Inilapag ng lalaki ang sanggol sa tabi ni Valeria. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang maliliit nitong labi ay mapula at buhay na buhay, taliwas sa maputla at sugatang ina nito. Napahagulgol si Valeria. Niyakap niya ang kaniyang anak. Ibinabaon ang kaniyang mukha sa amoy ng gatas at bagong paligong sanggol. Nang mag-angat siya ng tingin, tinitigan niya ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang liwanag mula sa gasera ay nagpakita ng isang mukhang pamilyar, ngunit binago ng panahon at bighati. Ang dating makinis at aruganting panga
ng tagapagmana ng mga Montemayor ay natatakpan na ngayon ng makapal na balbas at isang mahabang pilat na tumatawid mula sa noo pababa sa pisngi. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi maaaring magsinungaling. Kuya Gabriel, nanginginig ang mga labi ni Valeria. Totoo ba ito? O baka naman patay na rin ako at sinusundo mo na kami ng anak ko? Umiling si Gabriel at naupo sa gilid ng banig. Kinuha niya ang isang basag na mangkok ng mainit na lugaw mula sa isang maliit na mesa. Nang iabot niya ito kay Valeria, napansin ng dalaga ang mga kamay ng kaniyang kapatid. Ang dating makikinis na daliri na sanay humawak ng mamahaling pluma at baso ng alak ay puno na ngayon ng mga kalyo, paso at malalalim na hiwa. Ito ang mga kamay ng isang taong gumapang mula sa kamatayan. Buhay tayo, Valeria. Pareho tayong ibinaon ng buhay ng mga taong pinagkatiwalaan natin, pero pareho rin tayong isinuka ng lupa at ng dagat. Ang boses ni Gabriel ay mababa at puno ng pait. Habang hinahawakan ni Valeria ang mainit na mangkok, ang init ng sabaw ay tila nagpapatunaw sa huling yelo ng takot sa kaniyang dibdib. Nakita ko ang sasakyan mo noon, kuya. Sunog na sunog sa bangin. 2 taon akong nagluksa. 2 taon akong umasa kay Javier dahil akala ko siya na lang ang kakampi ko. Napayuko si Valeria. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mainit na lugaw. He killed me, kuya. Pinanood niya akong itulak ni Manuela sa loob ng container. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, pero ginawa niya akong basura. Humigpit ang hawak ni Gabriel sa balikat ng kaniyang kapatid. It was a trap, Valeria. Ang aksidente ko, hindi iyon aksidente. Pinutol nila ang linya ng preno ng sasakyan ko para makuha nila ang posisyon ko sa board. Javier and Manuela have been planning this even before you got married. They didn't just want the money. They wanted to erase the Montemayors. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kubo. Ang sikmura ni Valeria ay umikot, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pandididiri sa sarili. Ang dami niyang hindi nakita. Ang bulag na pag-ibig at ang utang na loob ni Javier sa kanilang pamilya ay isa lamang palang maskara ng kasakiman. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ang pansin ni Valeria ay nakuha ng isang mahina at basag na tunog mula sa isang lumang telebisyon sa ibabaw ng aparador. Ang signal ay paputol-putol, ang screen ay puno ng mga guhit, ngunit sapat na ang malabong imahe upang patigilin ang pagtibok ng kaniyang puso. Sa screen, nakatayo si Javier. Suot nito ang isang napakalinis na itim na suit. Ang kaniyang buhok ay maayos, ngunit ang kaniyang mukha ay nakakunot sa matinding pag-iyak. Hawak niya ang isang malaking litrato ni Valeria na may mga puting rosas. Sa tabi niya ay si Manuela, nakasuot din ng itim na bestida. Marahang hinahagod ang likod ni Javier at palihim na pinupunasan ang sariling mga pekeng luha gamit ang isang panyong seda. Ang boses ng reporter ay umalingaw-ngaw sa maliit na kubo. Isang malungkot na araw para sa industriya ng shipping. Formal nang idineklara ng mga awtoridad na lost at sea ang tagapagmana ng Montemayor Group na si Valeria Montemayor matapos di umanong mahulog mula sa isang yate kagabi. Ang kaniyang asawang si Javier del Rosario ay labis na nagdadalamhati at nangakong ipagpapatuloy ang legasiya ng kaniyang yumaong asawa. Sa telebisyon, humarap si Javier sa mga kamera. I lost my wife. I lost my whole world. Ang basag na tinig ng lalaki ay tila isang perpektong dula sa entablado. Pero para sa kanya, aalagaan ko ang kumpanyang iniwan niya. I love you, Valeria, wherever you are. Nabitawan ni Valeria ang hawak na kutsara. Tumama ito sa mangkok, ngunit hindi niya ininda ang init ng lugaw na tumalsik sa kaniyang balat. Ang pamamanhid ng kaniyang katawan ay biglang napalitan ng isang umaapoy na galit na gumapang mula sa kaniyang mga paa patungo sa kaniyang utak. Ang gigil na nararamdaman niya ay tila gustong pumunit ng laman. Nakita ni Gabriel ang pagbabago sa mga mata ng kaniyang kapatid.
Ang dating maamo at mapagbigay na Valeria ay namatay na sa loob ng container van. Ang babaeng nakaupo sa harapan niya ngayon ay isang inang pinagkaitan at isang asawang pinagkanulo. Tinitigan ni Valeria ang mukha ni Javier sa screen. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa magaspang na banig hanggang sa mamuti ang kaniyang mga buko. Umiyak ka lang ng umiyak, Javier. Bulong ni Valeria, ang kaniyang boses ay kasing lamig ng dagat na muntik nang kumitil sa kanya. Dahil kapag nagkita tayo ulit, sisiguraduhin kong dugo ang iluluha mo. Sa loob ng marangyang penthouse ni Javier sa Manila, ang araw ay sumikat na parang walang nangyari. Ang mga mamahaling kurtina ay sumasayaw sa banayad na simoy ng hangin, habang ang amoy ng kape at mamahaling pabango ay bumabalot sa buong silid. Sa kusina, abala si Manuela sa pagluluto ng almusal para kay Javier. Ang kaniyang mga daliri ay puno ng mga brilyante na mas malaki pa sa butil ng mais. Love, nakita mo ba ang cufflink ko? Sigaw ni Javier mula sa dressing room. Nasa drawer, honey. Yung binigay sa'yo ni Valeria. Sagot ni Manuela. Ang kaniyang boses ay puno ng sarkasmo. Narinig ni Javier ang sagot ni Manuela, ngunit hindi niya ito pinansin. Ngayong wala na si Valeria, wala nang makapipigil sa kanila. Wala na siyang utang na loob sa pamilya Montemayor. Ang lahat ay mapapasa kanya na. Pagpasok niya sa kusina, niyakap niya si Manuela mula sa likuran at hinalikan sa leeg. Thanks, love. You always know how to take care of me. Ngumiti si Manuela. Always, honey. After all, who else would want you now that your wife is gone? Natawa si Javier. Don't say that. Maraming nagkakandara pa sa akin. But I only want you, Manuela. Ikaw lang ang tunay na nakakakita sa halaga ko. Habang nag-uusap sila, ang mga mata ni Manuela ay napadako sa malaking dining table. Doon, nakapatong ang isang framed photo ni Valeria. Ang kanyang ngiti ay tila nangungutya sa kanila. Padabog na kinuha ni Manuela ang litrato at tinapon sa basurahan. That's better, Anya. Wala nang dapat makaalala sa kanya dito. Simula ngayon, ako na ang reyna ng Montemayor Group. Niyakap ulit ni Javier si Manuela. You deserve it, love. Ikaw ang tunay na may utak at galing para patakbuhin ang kumpanya. Wala lang si Valeria kundi magpakabait at magpaganda. Sabay silang tumawa. Pagkatapos ng almusal, umakyat si Manuela sa master bedroom. Ang dating kwarto ni Valeria ay ngayon ay punong-puno na ng kaniyang mga gamit. Ang mga mamahaling damit ni Valeria ay itinapon sa bodega, habang ang mga sapatos at bag na nagkakahalaga ng milyon ay nakadisplay na ngayon sa kaniyang walk-in closet. Umupo siya sa harap ng vanity mirror at sinimulang lagyan ng mamahaling foundation ang kaniyang mukha. Let's see if I can finally get rid of this old hag's scent. Bulong niya sa kaniyang sarili habang isinuspray ang mamahaling pabango ni Valeria sa buong kwarto. Sana ay magustuhan mo ang amoy ng tagumpay ko, Valeria. You were too naive, too trusting. That's why you ended up at the bottom of the ocean. Binuksan ni Manuela ang malaking cabinet. Doon, nakita niya ang isang kahon na hindi pa niya nabubuksan. Kinakabahan man, binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang ilang maliliit na damit ng sanggol, mga lampin, at isang teddy bear. Isang malakas na suntok ang dumapo sa kaniyang sikmura. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Dali-dali siyang tumakbo sa banyo at sumuka sa toilet bowl. Bakit ngayon pa? Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang kaniyang bibig. Hindi pa ito ang tamang panahon. Matapos ang ilang minuto, bumalik siya sa kwarto at kinuha ulit ang kahon. Tinitigan niya ang maliliit na damit. Sa loob ng kaniyang isipan, naglalaban ang dalawang boses. Ang isang boses ay nagsasabi na, itapon na ito at kalimutan na lang. Ang isa naman ay nagsasabi na gamitin ito para mas lalo niyang makuha ang tiwala ni Javier. Sa huli, nanaig ang kasakiman. Kinuha ni Manuela ang mga damit at maingat na inilagay sa isang malaking bag. I can use this, bulong niya.
Javier will be so happy to think that I'm taking care of Valeria's things. He'll trust me even more. Paglabas niya ng kwarto, nakasalubong niya ang isa sa mga katulong nila. Yaya Ising, ilagay mo ito sa bodega. Make sure nobody touches it. Utos ni Manuela. Ngumiti si Yaya Ising at kinuha ang bag. Masusunod po, Ma Manuela. Habang naglalakad si Yaya Ising patungo sa bodega, hindi niya maiwasang maalala si Valeria. Ang dating amo ay laging mabait sa kanya at tinuturing siyang parang pamilya. Alam niyang may mali sa nangyari kay Valeria, pero hindi siya makapagsalita dahil natatakot siya kay Javier. Pagpasok niya sa bodega, hindi niya mapigilang mapaluha nang makita ang kahon ng strawberry cake na nakatapon pa rin sa sahig. Napansin niya rin ang ilang punit-punit na tela na may bahid ng dugo sa isang sulok. Bigla siyang nakarinig ng yabag. Dali-dali niyang itinago ang bag at nagkunwaring naglilinis. Yaya Ising, anong ginagawa mo dito? Ang malamig na boses ni Javier ay nagpatindig ng kaniyang balahibo. Ah, ma'am, pinapalinis lang po ni Ma'am Manuela. Sagot ni Yaya Ising na nanginginig ang boses. Tinitigan siya ni Javier ng matagal. Alam niyang may alam ang matanda. Pero wala siyang panahong makipag-usap dito. Siguraduhin mong malinis ang lahat dito. Ayoko nang makakita pa ng kahit anong bakas ni Valeria. Banta ni Javier. Tumango si Yaya Ising at nagpatuloy sa paglilinis. Sa loob ng kaniyang puso, alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kailangan niyang sabihin sa iba ang katotohanan. Kailangan niyang bigyan ng hustisya si Valeria. Ang dagat ay hindi na isang kaaway para kay Valeria. Ito na ngayon ay isang salamin. Sa bawat paghampas ng banayad na alon sa pampang ng munting isla, nakikita niya ang kaniyang sariling refleksyon. Isang babaeng may mga matang dati ay puno ng kislap ng pag-ibig, ngunit ngayon ay kasing lalim at kasing dilim na ng kailaliman ng karagatan. Sa loob ng munting kubo ni Gabriel, ang amoy ng luma at maalikabok na papel ay humahalo sa amoy ng kape. Ngunit sa isang sulok, may isang bagay na hindi nababagay sa payak na pamumuhay ng mga mangingisda. Isang set ng mga high-end na laptop at mga monitor na kinuha ni Gabriel mula sa kaniyang mga lihim na koneksyon. Huwag mong tignan ang mga numerong yan bilang pera lang, Valeria. Ani Gabriel, habang tinuturo ang mga graph sa screen. Iyan ang mga ugat na nagpapatakbo sa puso ng Montemayor Group. Kapag pinutol natin ang isa, hihina ang buong katawan. Lumapit si Valeria. Ang kaniyang mga daliri, na dati ay tanging paghawak lang sa sanggol at pagbe-bake ng cake ang alam, ay dahan-dahang dumampi sa malamig na keyboard. Ramdam niya ang bawat pagpintig ng kaniyang galit sa bawat pagpindot ng mga letra. Gusto kong makita silang mawala ng lahat, kuya. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng bakal at ang dilim ng kawalan, bulong ni Valeria. Ang kaniyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Kumuha si Gabriel ng isang matalas na gunting mula sa mesa. Tinitigan niya ang kaniyang kapatid. Bago tayo magsimula, kailangan mong iwan ang bersyon ng sarili mo na kilala nila. Ang Valeria na mahina, ang Valeria na madaling linlangin. Kailangang mamatay na siya rito. Walang sabi-sabing kinuha ni Valeria ang gunting. Tumingin siya sa lumang salamin na may lamat. Ang kaniyang mahabang buhok na dati ay hinahaplos ni Javier tuwing gabi habang nangangako ng katapatan ay tila isang tanikala na nagtatali sa kaniya sa nakaraan. Narinig ang malutong na pagputol ng talim sa bawat hibla ng buhok. Isa-isang nahulog ang mga itim na hibla sa maduming sahig. Tila mga pakpak ng isang ibon na sinusunog upang muling isilang. Nang matapos siya, isang maikli at matapang na gupit ang bumagay sa kaniyang payat na mukha. Ang kaniyang mga mata ay lalong tumalas, lalong naging mapanghamon. Wala na ang asawa ni Javier del Rosario, ani Valeria, habang tinititigan ang sarili. Ang narito na lang ay ang nanay ni Hope. Hope. Iyon ang pangalang ibinigay niya sa kanyang anak. Isang paalala na sa gitna ng paghihiganti,
may isang buhay siyang dapat protektahan. Sa mga sumunod na araw, naging mabilis ang pagbabago. Tinuruan siya ni Gabriel kung paano mag-track ng mga offshore accounts, kung paano basahin ang mga pekeng pirma sa mga dokumento ng kumpanya, at kung paano gamitin ang teknolohiya upang maging isang multo sa loob ng sarili niyang kumpanya. Habang naghahalungkat sa mga files ng Montemayor Group, isang lihim na folder ang nakakuha ng atensyon ni Valeria. Ito ay mga medical records na may petsang 3 taon na ang nakalilipas, bago pa man sila ikasal ni Javier. Nanlamig ang kaniyang mga kamay nang mabasa ang resulta. Si Javier ay baog. Hindi siya maaring magkaroon ng anak. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valeria. Kung baog si Javier, kaninong anak ang dinadala ni Manuela ngayon? At mas masakit pa rito, ang sanggol na muntik nang mamatay sa container van. Si Hope ay bunga ng isang milagro na hindi kailanman maiintindihan ng isang lalaking tulad ni Javier. Kuya, tignan mo ito. Tawag niya kay Gabriel. Akala ni Javier ay nakaisa siya sa atin. Pero ang totoo, niloloko rin siya ng ahas na pinili niyang makasama. Ngumiti ng mapait si Gabriel. Ito ang gagamitin nating mitsa, Valeria. Pero huwag muna ngayon. Hayaan nating isipin nilang panalo na sila. Hayaan nating maging kampante sila sa kanilang marangyang buhay. Kinuha ni Valeria ang isang pirasong papel at isang itim na pluma. Sa kaniyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Javier na natataranta. Isinulat niya ang isang maikling pangungusap sa wikang Tagalog. Ang mga letra ay matutulis at tila nanunuya. Ang dagat ay hindi marunong magtago ng lihim. Maghanda ka dahil ang alon ay paparating na sa iyong pintuan. Ipadala mo ito sa opisina ni Javier, kuya. Walang pangalan, walang address. Gusto kong maramdaman niya ang takot na naramdaman ko noong isinara niya ang pinto ng container. Utos ni Valeria. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim. Ang simoy ng hangin ay naging mas mabilis. Nagbababadya ng isang bagyong mas malakas kaysa sa kahit anong naranasan nila sa laot. Valeria stood by the window, clutching a small piece of cloth, a sleeve from her baby's first outfit. The phantasm of the old Valeria was gone. The phoenix had begun its flight. Ang asul na liwanag mula sa 3 malalaking monitor ay tumatama sa matalas na mukha ni Valeria, na tila isang multong nagmamasid mula sa kabilang mundo. Sa loob ng madilim na silid sa hulo ng isla, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga cooling fan ng computer at ang bawat mabigat na paghinga ni Gabriel sa kaniyang tabi. Ang mga daliri ni Valeria ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Hindi na siya ang babaeng tanging pagpirma lamang sa mga tsekeng pambahay ang alam. Ngayon, siya ay isang mangangaso sa masukal na kagubatan ng digital data. Napasok ko na ang internal server ng Montemayor Group. Kuya, bulong ni Valeria. Ang kaniyang boses ay walang emosyon, kasing lamig ng hangin nanggagaling sa dagat. Hanapin mo ang folder na may label na Estate Management, utos ni Gabriel. Doon itinago ni Javier ang mga dokumentong hindi dumaan sa Board of Directors. Habang binubuksan ni Valeria ang mga file, isang serye ng mga scanned documents ang lumabas. Mga bank transfer patungo sa isang hindi kilalang parmasyutiko sa labas ng bansa. Ang petsa ng mga transaksyon ay nagsimula 6 na buwan bago bawian ng buhay ang kanilang ama. Nanigas ang buong katawan ni Valeria. Naalala niya ang gabi nang pumanaw ang kaniyang ama. Sabi ng mga doktor, atake sa puso dahil sa katandaan. Ngunit sa harap niya ngayon ay ang katotohanang nakasulat sa mga numero at lihim na reseta. Nilalason nila si Papa. Ang kaniyang boses ay naging isang gurgle ng matinding pait sa kaniyang lalamunan. Hindi inatake si Papa. Unti-unti siyang pinapatay ni Manuela habang nagpapanggap na nag-aalaga sa kanya. Isang matinding bugso ng galit ang naramdaman ni Valeria. Isang gigil na tila gustong sumabog mula sa kaniyang dibdib. Naalala niya kung paano sinusubuan ni Manuela
Ang kaniyang ama ng lugaw, kung paano ito nagpupuyat sa tabi ng kama ng matanda habang siya ay abala sa pagtitiwala sa kumpanya. Ang bawat pagmamalasakit ni Manuela ay isa palang dahan-dahang pagbaon ng patalim sa likod ng kaniyang ama. Look at this, Valeria. Turo ni Gabriel sa kabilang screen. Ito ang live feed mula sa security camera ng penthouse. Sa screen, nakita niya ang isang pamilyar na tanawin. Ang penthouse na dati ay kaniyang tahanan. Sa gitna ng sala, nakita niya ang isang munting kuna. Ang kuna na binili niya para sa kaniyang magiging anak. Ngunit hindi si Hope ang nandoon. Sa kabilang bahagi ng screen, lumitaw ang isang split view mula sa isang camera sa maliit na silid sa tabi nila. Nakita ni Valeria si Hope, ang kaniyang tunay na anak, na mahimbing na natutulog habang dahan-dahang hinahaplos ng hangin galing sa bintana. Ang kaibahan ng marangyang kuna sa penthouse at ang simpleng higaan ni Hope sa isla ay tila isang sampal sa kaniyang mukha. Ginagamit nila ang lahat ng sa akin para sa kanilang sariling kapakanan, ani Valeria. Ang bahay ko, ang pangalan ko, pati ang alaala ng tatay ko, dinumihan nilang lahat. Biglang bumukas ang isang pop-up window sa monitor. Isang email mula sa opisina ni Attorney Villafuerte, ang matagal ng abogado ng pamilya Montemayor. Draft for prenuptial agreement. Javier del Rosario and Manuela Cruz. Finalized date for the wedding of the century, June 15. Nanginig ang mga balikat ni Valeria sa isang mahinang tawa, isang tawang walang saya, kundi puno ng pangungutya. Kailangan nila ng kasal para pagtakpan ng butas sa kumpanya. Paliwanag ni Gabriel. Bumabagsak ang stocks ng Montemayor Group simula nang mawala ka. Kailangan nila ng isang malaking PR stunt para maniwala ang mga investor na stable ang lahat. Ang kasal na ito ang magsisilbing tabing sa kanilang mga nakaw na yaman. Tinitigan ni Valeria ang mukha ni Manuela sa isang save na profile picture sa email. Ang babaeng iyon na nakasuot ng mga alahas na minana pa ni Valeria sa kaniyang ina ay naghahanda na para sa kaniyang pinakamalaking pagtatanghal. Sige, magpakasaya kayo sa pagpaplano, bulong ni Valeria habang ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa monitor. Isuot mo ang puting gown, Manuela. Maglakad ka sa altar, Javier. Dahil sa araw na yon, sisiguraduhin kong ang puting gown mo ay mababahira ng itim na tinta ng inyong mga kasalanan. Isang notification ang tumunog mula sa system. May nag-access sa file na kinuha ni Valeria mula sa kabilang dulo. May nakapansin sa ginagawa natin, Valeria. Kailangan na nating mag-log out. Babala ni Gabriel. Ngunit bago pa man patayin ni Valeria ang monitor, nakita niya ang huling mensahe sa inbox ni Javier. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na may kalakip na litrato. Isang madilim na larawan ng dagat sa gabi. At ang caption na, "The sea is starting to spit out what you threw away." Napatigil si Valeria. Hindi sila ang nagpadala niyon. May iba pang nanonood. May iba pang nakakaalam. Ang ulan sa labas ng barong-barong ni Aling Saling sa isang sulok ng tondo ay hindi katulad ng ulan sa Montemayor. Dito, ang bawat patak ay may kasamang amoy ng estero, nabubulok na basura, at ang malansang alingasaw ng kahirapan. Nakaupo si Valeria sa isang lumang silya na yari sa plastik. Suot ang isang malaking jacket at sombrerong nakatago ang kaniyang mukha. Sa harap niya, ang matandang babaeng dating naglingkod kay Manuela ay nanginginig ang mga kamay habang humahawak sa isang baso ng murang kape. Ang usok ng kape ay humahalo sa amoy ng dampi ng ulan sa mga tagpi-tagping yero. Bakit ka bumalik, Ma'am Valeria? Akala namin ay wala ka na. Ang boses ni Aling Saling ay tila isang kalantog ng tuyong dahon. Tinitigan siya ni Valeria. Sa kaniyang isipan, naaalala niya kung paano ipinagmamalaki ni Manuela si Aling Saling noon. "She's like a mother to me," sabi ni Manuela habang nakasuot ng gown na nagkakahalaga ng ₱250,000. Pero dito sa harap ni Valeria, ang nakikita niya ay isang matandang iniwan
sa kangkungan matapos pakinabangan. Hindi ako multo-saling. Ako ang boses ng katotohanang pilit ninyong ibinaon. Matigas na sabi ni Valeria. Sabihin mo sa akin, gaano kalaki ang utang na loob mo kay Manuela para manahimik ka sa lahat ng ginawa niya sa amin? Napaiyak ang matanda. Ang kaniyang mga luha ay bumabakas sa kaniyang mga kulubot na pisngi. Wala akong pagpipilian, ma'am. Siya ang nagbayad ng hospital bill ng anak ko noon. Sabi niya, kung magsasalita ako tungkol sa mga gamot na pinapahalo niya sa pagkain ng tatay ninyo, kukunin niya ang lahat sa akin. Papatayin niya kami sa gutom. Naramdaman ni Valeria ang isang matinding kurot sa kaniyang puso. Ang konseptong utang na loob, isang banal na tradisyon ng mga Pilipino, ay ginawang armas ni Manuela upang mabulag ang katarungan. Ginamit niya ang kabutihan upang maghasik ng kasamaan. Utang na loob, uyam ni Valeria. Ang kaniyang boses ay naging kasing talim ng labaha. Saling, tignan mo ang paligid mo. Ito ba ang bayad sa katapatan mo? Isang barong-barong na tumutulo ang bubong. Habang siya natutulog sa kama ko, suot ang mga perlas ng nanay ko at nagpaplanong pakasalan ng asawa ko. Yumuko si Aling Saling. Ang kaniyang balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ang hiya. Ang hiya na dulot ng pagiging kasabwat sa isang krimen ay tila isang mabigat na kadena sa kaniyang leeg. Dahan-dahang kinuha ni Valeria ang kaniyang bag at inilabas ang isang makapal na sobre ng pera, kasama ang isang luma at kupas na notebook na nakuha ni Gabriel sa kanilang investigasyon. Hindi ko kailangan ng patawad mo, Saling. Ang kailangan ko ay ang katotohanan, ani Valeria. Ito ang diary ni Manuela na iniwan niya sa lumang boarding house ninyo bago siya naging sosyal. Alam ko ang lahat ng lihim niya, pero kailangan ko ang testimonya mo sa harap ng husgado. Isalba mo ang kaluluwa mo bago huli ang lahat. Nanginginig na kinuha ni Aling Saling ang notebook. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki nang makita ang sariling sulat kamay ni Manuela. Mga plano kung paano akitin si Javier at kung paano dahan-dahang ilayo si Valeria sa kaniyang ama. Gagawin ko, ma'am. Kahit ikamatay ko pa, sasabihin ko ang totoo. Determinadong sabi ng matanda. Lumabas si Valeria sa barong-barong. Hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kaniyang jacket. Sa labas, naghihintay si Gabriel sa loob ng isang luma at hindi kapans-pansing sasakyan. Ang kaniyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa kaniyang tablet. May bago tayong problema, Valeria. Bungad ni Gabriel pagpasok niya. Hindi lang pala kasal ang pinaplano ni Javier. May mga malalaking transfers patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Dahan-dahan niyang nilalimas ang pondo ng kumpanya para sa retirement nila ni Manuela matapos ang kasal. Humigpit ang hawak ni Valeria sa kaniyang payong. Ang bawat impormasyong nakukuha niya ay tila nagdaragdag ng gasolina sa kaniyang puot. Gusto niyang tumakas? Tanong ni Valeria. Ang kaniyang mga mata ay tila nagliliyab sa gitna ng dilim. Akala ba niya ay ganoon kadali iyon? Ipinagkait niya sa akin ang hangin sa loob ng container. Ipinagkait niya sa anak ko ang kaniyang ama. Ngayon, ipagkakait ko sa kaniya ang bawat sentimo at bawat pangarap na ninakaw niya. Ano ang susunod nating hakbang? Tanong ni Gabriel. Tinitigan ni Valeria ang malayo, doon sa mga ilaw ng Makati, kung saan nakatayo ang kanilang kumpanya. Hayaan nating ituloy nila ang kasal. Gusto kong nandoon ang lahat ng mga investor, ang media, at ang buong alta sosyedad. Gusto kong panoorin ang kanilang pagbagsak mula sa pinakamataas na pedestal na kanilang tinatayuan. Biglang tumunog ang cellphone ni Gabriel. Isang text message mula sa kanyang asset sa loob ng pulisya. Confirmed. Re-investigation for Gabriel Montemayor's accident is officially open. The authorities are starting to trace the brake lines from the scrapyard. Napangiti si Valeria. Isang ngiting punong-puno ng mapait na tagumpay. Javier, Manuela, magpakasaya kayo sa huling gabi ninyo ng katahimikan. Bulong niya sa hangin. Dahil bukas,
sisimulan na nating singilin ang bawat utang na dugo. Ang gabi ay balot ng isang kakaibang katahimikan, isang katahimikang tila nagbababadya ng pagguho ng mundo. Sa loob ng safe house ni Gabriel, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na dilaw na ilaw ng isang desk lamp. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang mga dokumentong magsisilbing hatol ng kamatayan para sa dangal ni na Javier at Manuela. Dahan-dahang hinaplos ni Valeria ang isang mahaba at itim na bestidang yari sa mamahaling pelos. Ito ang kaniyang isusuot bukas. Hindi puti para sa isang selebrasyon, kundi itim para sa isang libing. Ang libing ng kaniyang pagiging biktima. Ang tela ay malamig sa kaniyang balat, kasing lamig ng tubig dagat na muntik ng maging huling hantungan niya. Handa na ang lahat, Valeria, ani Gabriel, habang inilalagay ang huling USB drive sa isang maliit na pouch. Ang lahat ng mga investor, ang media, pati ang mga board members na binayaran ni Javier, nandoon silang lahat bukas. Wala silang matatakasan. Tumingin si Valeria sa kabilang silid kung saan mahimbing na natututulog si Hope. Ang munting bata ay payapang humihinga. Walang kamalay-malay sa bagyong parating. Lumapit ang ina at hinalikan ang noo ng anak. Amoy gatas at amoy pag-asa ang sanggol. Ang tanging dahilan kung bakit nanatiling buo ang katinoan ni Valeria sa gitna ng matinding poot. Para sa'yo ito, anak, bulong niya. Bukas, ibabalik ko ang pangalang ninakaw nila sa atin. Bukas, malalaman ng buong mundo kung sino ang tunay na tagapagmana ng Montemayor. Samantala, sa pinakamahal na suite ng Manila Diamond Hotel, umaapaw ang mamahaling champagne. Suot ni Javier ang kaniyang pinakamagarang pajama. Hawak ang isang baso ng alak habang tinatanaw ang nagliliwanag na lungsod ng Maynila mula sa kaniyang bintana. Sa kabilang silid, naririnig niya ang tawa ni Manuela habang kausap ang kaniyang wedding coordinator tungkol sa mga bulaklak na dinala pa mula sa Holland. To us, Manuela, itinaas ni Javier ang kaniyang baso sa hangin. To the new king and queen of the shipping industry. Ngunit sa gitna ng kaniyang pagpapakasaya, biglang nag-vibrate ang kaniyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang unknown number. Akala niya ay isa lamang ito sa mga kumpanyang gustong humingi ng pabor sa kanya. Pagkasagot niya, walang nagsalita sa kabilang linya. Ang tanging narinig ni Javier ay ang tunog ng malalakas na alon at ang mahinang kalantog ng bakal sa bakal. Isang tunog na pamilyar sa kanya. Isang tunog na nagpapatindig ng balahibo sa kaniyang batok. Sino ito? Kung balak mo akong iprank, nagkakamali ka ng kinalaban. Pagalit na sabi ni Javier, ngunit ang kaniyang kamay ay nagsisimula ng manginig. Mula sa kabilang linya, isang boses ang narinig niya. Hindi ito sumisigaw, kundi isang bulong na kasing lamig ng yelo sa kailaliman ng dagat. Javier, naramdaman mo na ba ang lamig ng container kapag lumulubog na ito sa dagat? Nanigas ang buong katawan ni Javier. Ang baso ng champagne ay dahan-dahang nulasli sa kaniyang kamay at bumagsak sa makapal na carpet. Ang alak ay dahan-dahang kumalat, tila isang mantsa ng dugo. Valeria, ang kaniyang boses ay tila isang tuyot na hininga. Hindi, patay ka na. Nakita kita. Ang dagat ay hindi kumukuha ng mga bagay na hindi sa kaniya, Javier. Ang boses sa kabilang linya ay naging isang mahinang tawa. Isang tawang puno ng pait at katarungan. Magkita tayo bukas sa altar. Huwag kang mahuhuli dahil ang buong mundo ay naghihintay sa iyong pagtatapat. Naputo lang tawag. Ang tanging narinig ni Javier ay ang kaniyang sariling mabilis na paghinga at ang tunog ng hangin na humahampas sa kaniyang bintana. Ang marangyang suite na kaniyang kinaroroonan ay biglang tila naging kasing sikip ng isang bakal na kahon. Sa labas, ang kidlat ay gumuhit sa madilim na langit. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa mukha ni Valeria na nakatingin sa malayo. Ang gabi bago ang bagyo ay tapos na. Bukas, ang dagat ay maniningil.
Ang bawat talulot ng mapuputing lila na nakakalat sa pasilyo ng Manila Diamond Hotel ay tila mga patak ng gatas na pilit nagtatago sa bahid ng putik. Ang bango ng mga bulaklak na hinaluan ng amoy ng mamahaling kandila at ulan sa labas ay sapat na upang malunod ang sinumang papasok sa engranding ballroom. Sa bawat sulok, ang mga kristal na chandelier ay kumukutitap, nagbibigay ng liwanag sa mukha ng mga pinaka-impluensyadong tao sa bansa. Ngunit para kay Javier, ang bawat kislap ng liwanag ay tila isang matalas na karayom na tumutusok sa kaniyang mga mata. Nakatayo siya sa harap ng altar, suot ang kaniyang puting tuksedo na yari sa pinakamahusay na seda, ngunit ang kaniyang katawan ay nanginginig sa loob nito. Ang kaniyang balat ay malamig at malagkit sa pawis, sa kabila ng lakas ng air conditioning sa loob ng silid. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kaniyang pandinig ang bulong na narinig niya kagabi. Ang boses na akala niya ay matagal nang nilamon ng kailaliman ng karagatan. Inhale, exhale, Javier. Everything is perfect. Bulong ni Manuela sa kaniyang tabi. Tumingin si Javier sa kaniyang pakakasalan. Si Manuela ay tila isang anghel sa kaniyang puting-puting wedding gown na may mahabang trahe de boda. Ang kaniyang mukha ay puno ng kagalakan. Ang kaniyang mga labi ay pinahiran ng kulay rosas na lipstick na nagtatago sa kaniyang pagiging mandaragit. Ngunit sa likod ng kaniyang belo, ang mga mata ni Manuela ay nakatitig sa mga hiyas na suot niya, mga perlas na ninakaw niya mula sa baul ng pamilya Montemayor. Nagsimula ang seremonya. Ang tugtog ng violin ay tila isang malungkot na awit ng paglalamay sa pandinig ni Javier. Nang magsimulang magsalita ang pari tungkol sa katapatan at walang hanggang pag-ibig, naramdaman ni Javier ang isang matinding pag-ikot ng kaniyang sikmura. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa kaniyang pagkatao. Kung sino man sa inyo ang may sapat na dahilan upang hindi ituloy ang kasal na ito, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Hinihintay ng lahat ang susunod na bahagi ng programa. Ngumiti si Manuela kay Javier, isang ngiting punong-puno ng tagumpay. Inabot na ni Javier ang mga singsing nang biglang ang marahas na pagbalandra ng dalawang malalaking pintuan sa dulo ng ballroom ay nagdulot ng isang tunog na tila pagguho ng isang pangarap. Ang hangin galing sa labas, na amoy ulan at amoy dagat, ay biglang pumasok sa loob. Pinapatay ang ilang mga kandila sa tabi ng pasilyo. Lahat ng mata ay lumingon, lahat ng hininga ay napatigil. Sa gitna ng pintuan, nakatayo ang isang babaeng tila nagmula sa kailaliman ng gabi. Ang kaniyang suot ay isang itim na gown na gawa sa mabigat na pilus, kasing itim ng kabaong na bakal na pinagbaunan sa kanya. Ang kaniyang maikling buhok ay maayos na nakasuklay, lalong nagpatingkad sa kaniyang matatalas na panga at mga matang tila naglalabas ng apoy. Sa kaniyang mga kamay, wala siyang hawak na bulaklak, kundi isang makapal na folder na may tatak ng kumpanya ng mga Montemayor. Ang mga gintong gilingan sa utak ni Javier ay tila biglang huminto. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng kaniyang tuksedo. Ang kaniyang mga tuhod ay nanginig, at ang singsing na hawak niya ay nahulog at gumulong sa sahig, nawala sa ilalim ng mga upuan. Valeria? Ang tawag ni Manuela, ang kaniyang boses ay naging isang impit na tili ng takot. Hindi maaari. Multo ka. Dahan-dahang naglakad si Valeria sa gitna ng pasilyo. Ang tunog ng kaniyang mga gintong takong sa marmol na sahig ay tila bawat tibok ng katarungan. Sa bawat hakbang niya, ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Ang iba ay napapanganga. Ang iba naman ay napapaatras sa takot. Hindi ako multo, Manuela. Ang boses ni Valeria ay malinaw at buo, walang bakas ng kaba. Ako ang konsensyang pilit ninyong ibinaon sa ilalim ng dagat.
Ako ang buhay na hindi ninyo kayang kitilin. Huminto siya sa harap ng altar, tinitigan ng asawang nagtangkang pumatay sa kanya. Ang hiya na nararamdaman ni Javier ay tila isang makapal na kumot na sumasakal sa kanya sa harap ng lahat ng kaniyang mga kasosyo sa negosyo. Valeria, love, makinig ka. Sinubukan ni Javier na humakbang papalapit. Ang kaniyang boses ay puno ng panginginig at pagpapanggap. Akala namin ay nawala ka na. We were so heartbroken. Heartbroken? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Valeria. Heartbroken ka ba nung isinara mo ang pinto ng container sa harap ko? Heartbroken ka ba nung pinanood mo akong itulak sa gitna ng bagyo habang daladala ko ang anak mo? Nagkaroon ng malakas na bulungan sa buong silid. Ang mga board members ng Montemayor Group ay nagsimulang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Sinungaling ka! Sigaw ni Manuela. Ang kaniyang pagpapanggap na anghel ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang mukhang puno ng pagkapuot. Wala kang ebidensya. Baliw ang babaeng ito. Guard, ilabas niyo ang babaeng ito. Ngunit walang guard na lumapit. Sa halip, pumasok si Gabriel mula sa gilid, kasama ang isang kilalang abogado at 2 opisyal ng pulisya. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang huling pako sa kabaong ni Javier at Manuela. Hindi na kailangan ng guard, Manuela. Ani Gabriel habang itinuturo ang malaking projector screen sa likod ng altar. Dahil ang buong mundo ay manonood na ngayon ng inyong pinakamalaking produksyon. Biglang nagbago ang screen. Hindi ang mga litrato ng kasal ni Javier at Manuela ang lumitaw, kundi isang malabong security footage mula sa port ng Montemayor. Doon, malinaw na nakita ang mukha ni Javier habang isinasara ang mabigat na pintuan ng bakal at si Manuela na nakatayo sa tabi nito, nakangiti habang hinahatid ang container patungo sa barko. Hindi pa natatapos doon. Ang sumunod na slide ay ang mga medical records ng ama ni Valeria na nagpapakita ng mga lason na unti-unting inihahalo sa kaniyang pagkain. Pirmado ng isang peking nurse na binayaran ni Manuela. Ang ballroom ay napuno ng mga sigaw ng galit at pandidiri. Ang gigil ng mga bisita ay tila isang bagyong handang lumamon sa 2 kriminal. Javier del Rosario at Manuela Cruz, ani Valeria, ang kaniyang boses ay puno ng awtoridad. Inaakala ninyo na ang utang na loob ko sa inyo ay sapat na upang manahimik ako. Akala ninyo, dahil nakuha ninyo ang yaman ko, nakuha ninyo na rin ang dangal ko. Ngunit nagkamali kayo. Dahil ang isang ina, kapag ipinaglalaban ang kaniyang anak, ay mas malakas pa sa kahit anong alon ng dagat. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis. Ang malamig na bakal ng cincture ay narinig na lumapat sa mga pulso ni Javier. Ang kaniyang mukha ay nakayuko. Hindi makatingin sa sino man. Ang kaniyang hiya ay tila isang permanenteng marka sa kaniyang noo. Si Manuela naman ay nagwala. Pilit na kumakawala sa mga pulis habang gulanit na ang kaniyang wedding gown. Hindi ito patas. Akin ang lahat ng ito. Akin ang kumpanyang ito. Tinitigan siya ni Valeria ng huling beses. Walang anumang puting gown ang makakapagtago sa dumi ng iyong kaluluwa, Manuela. Ang yaman na ninakaw mo ay magsisilbi mo na ngayong rehas. Habang hinihila palabas ang 2, muling bumalik ang katahimikan sa ballroom. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng katarungan. Tumingin si Valeria sa itaas. Tila kinakausap ang kanyang yumaong ama. Ligtas na tayo, Papa. Bulong niya. Naramdaman ni Valeria ang isang maliit na kamay na humahawak sa kaniyang daliri. Si Gabriel ay lumapit. Dala ang sanggol na si Hope na ngayon ay gising na at tila nakikiramdam sa paligid. Niyakap ni Valeria ang kaniyang anak. Ang init nito ay tila nagpapagaling sa bawat sugat ng kaniyang nakaraan. Ang kasal ng mga demonyo ay natapos at ang bagong umaga ng mga Montemayor ay nagsimula na.